Hello Gemini! Welcome back po sa ating channel. Ang puro-purong asul Pinay Tower 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, lagi pong naka-follow sa ating pong other social media platform. Maraming salamat po. Yearly reading po ng mga Gemini 2026 para po sa mga minamahal ko pong Gemini. So this year, Saturn will enter the sign of Aries. That will be on February. And also, will stations direct, in the sign of Aries. Actually, it has entered, already the sign of Aries. That was around March 2025, March 30, 2025, yung planet Neptune po. Opo. So ngayon magsa stations direct siya in the sign of Aries. That will also be on February. So eventually Saturn and Neptune will conjunct the sign of Aries. So medyo heavy when it comes to this fire sign, Okay, and also Jupiter will eventually enter a new sign in the middle of this year, around June 30 up until July 26, 2027. That is next year. Kasi ang Jupiter is about a year, 1 year po yan siya. Neptune is 12 up to 14 years. Minsan kasi umaabot. Nagtatagal sa isang sign kasi minsan nagre-retrograde. And Saturn will last, 2 years and half. Pluto is 18 years, minsan 2 dekada. Depende kung may retrograde. Yung Venus naman po, Venus is 1 month. Minsan umaabot po yan siya ng 2 months. Depende kung may retrograde. Okay. Sun is 30 days. Ano pa ba? Neptune, Uranus, Uranus in the sign of Gemini. It has already entered, last July 2025. And then maglalas po yan siya dyan sa sign po ng Gemini. Sa sign mo, actually, Gemini. 7 to 8 years. Yung Pluto kasi, nasa sign siya ngayon ng Aquarius. That is what we call the age of Aquarius. So, something talaga, na magkakaroon ng mga pagbabago. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa bansa, kundi buong mundo. Kung napapansin mo, Gemini, marami talagang nangyayari. Kasi, may pagbabago ho talaga ng panahon. The age of Aquarius, AI, advancement, science and technology, healthcare system, and then, reforma, land reform, and also sa ating pong government system. Hindi lang kasi siya sa bansa, buong mundo actually may talaga may nangyayari. Okay, February 17, 2026 is the Chinese New Year, also the solar eclipse, and then new moon din po yan siya. Tapos March 3, March 3, 2026, kasi depende sa lugar, kung magiging visible ba, depende sa kung anong araw, pero magkakaroon po ng lunar eclipse sa araw pong yan. Sa taong ito, may 2 solar eclipse and then also may 2 lunar eclipse. Total of 4 eclipse sa taong pong ito. Okay, so Saturn will enter the sign of Aries. Sa mga nagkakaedad po, sa mga tao pong ipinanganak during 1996, specifically April 6, 1996 to June 8, 1998. Kasi yun yung the last time na nasa sign po ng Aries yung Saturn. So, full completion kumbaga, kasi lahat ng zodiac sign na ikot niya. So, Aries siya, bumalik siya ngayon sa Aries. At saka sa mga tao rin po na ganun ang year na pinanganak, magkakaroon po ng Saturn return. So, Saturn return is the re-evaluation of your life, a lot of introspection, a lot of self-reflection. Some of people will call it midlife crisis. Kung ba, ano bang gusto mo, ipagpapatuloy mo ba or ibahin mo na, and then also lesson din po kasi yun siya. Kapag ka Saturn return, malaking lesson ang kailangan po natin pagdaanan. Kasi the next Saturn return po natin nasa 60. As early as 27, may mga tao po na nakaka-experience ng Saturn return 27, 28, 29, ganun. Pero most, especially,
kadalasan kasi nasa 30, minsan umabot ng 31. Pero pansin mo, ano, kapag ka ganung edad, 'di ba, matured na. 'Di ba, kapag ka ganung edad, nagbabago yung aura ng isang tao. Kasi may malaking lesson na dumating ho sa kanila. Okay, so may mga bagay kasi na dapat yung bang um, seryosohin natin, na dapat alam natin yung salitang karma. Alam natin na kung ano ba yung mga balik sa atin, mga dapat natin matutunan. Kasi ang Saturn, ano, the planet of discipline, serious kasi na planet yan siya. So, kailangan natin matuto, ano, para ano talaga yung rewards naman po sa atin na babalik. Kapag matigas ang ulo, ay nako, expect talaga. Oh my goodness, kumapit ka, kumbaga, oo. So, ayan, sa mga tao pong pinanganak 1996 to 1998, magkakaroon po ng mga magkakaroon po ng Saturn return. Kahit ano pong zodiac sign, basta yun yung taon na pinanganak ka po. Okay, so new moon, annular solar eclipse in the sign of Aquarius, February 17, also the Chinese New Year, very significant, ano, February. Meron talaga malaking pangyayari, ano, sa February, and also, kung medyo yung bang naninibago ka, parang mabigat yung nararamdaman mo, parang wala namang pagbabago nararamdaman mo. Kasi sa ibang sa ibang kasi yung sa kanilang New Year, February. Kasi, at saka yung iba naman, yung sa season, yung pagbabasehan. So, during March pa, talagang mararamdaman natin yung pagbabago ng taon. And then, that is also the month of Aries kasi the first zodiac sign, diba? Yung Aries. Okay, so Saturn in Aries, beginning of a major astrological transit that asks us to take our goals, our direction more seriously. Yung goal ho natin, yung goal mo, no? Gemini, take it seriously, more strict, ano, yung routine mo po. So, sa mga mangyayari, kasi, di ba, yung Saturn, 2.5 taon. So, may parte, ano, ng kalayaan mo na kailangan isakripisyo, na kailangan tapyasan, para dun po sa bigger rewards, para po dun sa long-term success. Kasi napakaganda po ng rewards talaga ng Saturn kapag yung bang matuto talaga tayo sa ganito pong bagay. Mas magiging seryoso, hindi na yung bang spontaneous, kung ano na lang meron dyan, hindi siya pwedeng ganun, dapat planado, dapat organize, at saka i-cut yung mga distraction this time. Wow. So, actually, no, lahat talaga makakaramdam ng ganong mga pagbabago, pero may mga sign din talaga na mas malakas ho sa kanila, iba yung epekto sa kanila. Saturn also in Aries, in 2026, is a call to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. Kasi 2 taon, just imagine, ang tagal-tagal din nun, diba? Okay, so, kailangan talaga natin pag-isipan ng mga gagawin, ng mga bagay na dapat nang baguhin sa sarili natin. Depende, no, kung saan man siya magfa-fall yung Aries, kung first house ba, second house, or third house ba. So, overall, you are willing to give up some small part of your freedom, less distraction, to achieve something more long-lasting, sacrificing your comfort for bigger rewards, long-term success. Neptune in Aries invites us to step into a new vision, new dream, and leave behind the fantasies, illusions, and deception. So, we are being asked to take action on our dreams, being called to hit the gas. So, moving on, moving forward, progress. Okay, you may also want to prioritize doing healing inner work, shadow work. And also, the Jupiter in Leo, Gemini, Cancer, Leo, that is your third house. Gemini, Cancer, Leo. So, kung pagbabasehan natin yung pong ascendant sign. Yung sun sign kasi, pagkapanganak ko natin, nandun, yung sun, nakaharap siya, sa sun sign natin.
in level, ano, kasi yung sun, wala pa pong mga planets, other planets, wala pa pong composition ng solar system. Kumbaga, siya lang nandun, walang iba. Walang mga moon, walang mga planets, walang ganito ganyan, walang solar system. Siya lang yung nandun, soul level. Kumbaga, unlike yung sa ascendant kasi, ascendant, rising sign, yan yung nagmamanifest na. Yan yung earth, yan yung nangyayari ho talaga. Yan yung pakikipag-connecta natin sa ibang tao. Meron ng mga moon, meron na pong mga other planets, solar system, ganun. Tapos, yung moon sign kasi natin, ano, yun yung thoughts, feelings, and then emotions, the way we think din po. So, kung halimbawa, hindi ka po makarelate ng iyong pong sun sign, pwede ka po manood ng iyong pong ascendant or rising sign. At kung hindi pa rin po, pwede naman po yung sa moon sign to see the bigger picture. Kasi kapag pagbabasehan natin yung ascendant sign ng tao, kumbaga yan yung mapa. Basically, dyan mahuhulog yung first house. First house is identity, self, yung sa sarili. Second house is values, self-worth, possession, materials. Third house is communication. Fourth house is home. So, nandito yung Jupiter sa third house mo, Gemini. So, that is communication, connection to other people. I can see dito, no, in the next few months, mas marami pa pong magiging kakilala, kaibigan, bridge connection, kumbaga. And also kasi 'di ba yung sa third house ay yung communication, connection, and then transportation. So some of you bibili ng bagong laptop, some of you bibili po ng bagong cellphone, ganun, bagong cellphone. Baka may mangyayari sa cellphone or mag-upgrade ka. And then some of you, 'di ba, sinabi ko yung transportation. Ayan, so some of you bibili po ng sasakyan, ganun. Pwede namang motor or bike, 'di ba, scooter. Depende, ano, sa plano mo. Pero I can see dito, no, Gemini, na talagang pinupush ka ng kapalaran. Binibigyan ka ng extra luck kung gusto mong magkasasakyan ngayong taon. Kasi magsa-start siya June 30 to July 26, 2027. So sa ngayon nasa second house mo, materials, possession, money, kumbaga. And then, kapag malaki ang ipon, talagang malaki yung porsyento ng posibilidad na makakabili ng bagong sasakyan. So, sa mga tao pong nag-iipon, sa mga tao pong talagang doble kayo, triple, makakabili the second part of the year and also next year. Okay? So, Jupiter and Leo is, isa din po yan siya yung sa, signifies expanded identity, creativity, and leadership. Kasi fire sign din po yan siya, leader. Bringing generosity, warmth, and desire for recognition. A time for self-expression, leadership, creativity, the inner spirit, the inner identity are emphasized for everyone, encouraging being more bold, visionary action, desire to live authentically, unapologetically na ikaw talaga. Kasi no more holding back kapag Leo. At saka Leo, 'di ba, siya, kumbaga yan yung sun sa card. So attention, recognition. Ayan, so air sign, benefit from enhanced communication. So sa lahat po ng mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius, benefit from enhanced communication, social connections, new ideas. Some of you ay babalik sa pag-aaral or mag-aaral, hindi naman literal, yung school. Wala, may pag-aaralan ka lang, talagang ma-emphasize yung sa learning and then studying. Okay? So, ayan, building dreams, long-term goals, receiving rewards and recognition, working consistently, more discipline, more serious, cutting distraction for long-lasting results, for bigger rewards, and life will never be the same again. Okay, so second part ho tayo, 14:41 yung time. Okay, so second part tayo ng reading mo, Gemini. 3 card lang kasi ang ating kukunin. Nahirapan talaga akong mag-shuffle nito. Malaki talaga siya. As in, ganyan. Pak, diba? Okay, hindi tayo mag-reverse ngayon.
The Good Tarot kasi yung gamit ko ngayon. Page of Water. Ito. And then, the Six of Water. Wow, dalawang water. Kanina sa, Aries, dalawang fire. Ano pa? Isang card na lang to. Gemini, 2026. Theme. And also, diba, as I said, sa communication, sa connection, possible sa ibang tao, yung sa studies, yung sa learning, pag-upskill, writing a book, media marketing, content creation, social media star. Wow! Diba? Kasi yung third house, oh my goodness, so connection. Also, yan din po yung yung bang mga clients, buyers. Ayan, so marami pa mga clients, marami pa mga customers, marami pa pong mga buyers. And then talagang makakatulong yung mga connection, makaka-benefit ka sa pagkikipag-connecta sa ibang tao. Marami pong mas grabe yung mas dadami yung social circle Okay, and then fame din po, increase in your luck, Gemini. Luck and fame, spotlight kumbaga. So social media star, may video ka dito or mga videos na talagang mahihit yung millions na views, mas magiging kilala the second half of the year till next year. Okay, so the High Priestess. Page of Water. Okay, good news may tao dito na magbibigay siya ng balita. Babalitaan ka ng napakaganda, or ikaw ito Gemini, or sending good news, bringing good news or announcing good news to other people, sharing the good news. At saka yung kasi Page of Water, offer, kumbaga may offer. And then malakas na intuition, instinct, gut feeling. May mga mas talagang magdedwell talaga in this deep connection sa spirituality, enlightenment, upskill, upgrade, mas lalo pang pagbubutihan, paghuhusayan, may mga pag-aaralan ka dito. Page of Water, offer din po yan siya. Okay, so lily, water lily nandito. Tapos yung kasi yung bata kasi very magical kasi mermaid yung kalahati. Ayan, 'di ba? Hindi parang akala mo normal lang akala mo parang di naman, pero yun pala meron pang dapat na malaman na talagang namang may enjoy ka kasi siguro first time mong makita o first time mong maramdaman. Kasi sa ibang tao parang wala lang, sa ibang tao hindi naman, pero may nararamdaman kang kakaiba. At saka naniniwala din po yan siya sa magic, May mga bagay na talagang mahirap ipaliwanag. May mga bagay na talagang hindi naiintindihan ng ibang tao, na ikaw lang din po nakakaintindi ng Gemini at kapwa mo rin po. Okay, napakagandang bata, naglalaro ho siya sa may dagat. Okay, very magical times, kumbaga. Wow. Six of Water. Okay, so I don't know, para kasi siyang yung bang sa past, dwelling in the past, ganun. Parang may grudge, may resentment. Pero this time parang ina-accept mo ito, Gemini. Hindi natin kinakailangan na talagang kalimutan kasi parte na siya ng nakaraan natin we just have to accept for whatever it is, nangyari na ang nangyari, ito na talaga yun siya, okay lang. May mga times na ganito kasi isa din po yan paalala sa atin na huwag natin sasabihin sa buong mundo kung ba mga nakaraan ng isang tao. Kasi balance sila sa buhay nila, diba? Basta ang importante ay nagtatrabaho tayo, wala tayong inaapakan na tao, focus tayo sa mga ginagawa ho natin. Sino ba naman tayo, diba? Para manghusga. Sino ba naman tayo, diba? Hindi naman tayo perfect, kahit naman po ako, diba? So, ayan,
may mga pagkakataon din sa buhay natin na ayaw din po natin i-expose, 'di ba? Yung one of our darkest times in our lives, 'di ba? So, ayan, at saka, yun, suggestion po yun siya. So, iwas sa ganung bagay, Gemini. And also, wag pong ikumpara, kumbaga, yung mga nangyari, yung nakaraan sa nangyayari po ngayon. Kasi para siyang nalulungkot. Okay, so siguro, excuse me. Opo, excuse me po. So, siguro, you're done dealing this kind of energy. No more holding back. You are releasing. You are surrendering it for the last time. Parang bonggang pag-iyak, ano? Parang ibang overnight na iyak talaga. Tapos biglang sa sobrang pagod, sa sobrang stress, sa sobrang bigat na nararamdaman, na gumaan na kasi talagang umiyak talaga, may session, crying session. So, ayan, pag-release, pag-let go, pag-surrender ng mga bagay-bagay, at saka pinapatawa doon, pagpapatawa din po yan siya sa sarili. Okay, kung alam lang natin, 'di ba? Kung ano yung mga kung ano tayo ngayon dapat naging ganun. Hindi siya ganun eh kasi ano siya, yung bang kailangan nating magkamali para matuto. Okay, kailangan natin pagdaanan yung mga ganung bagay. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo may mga darkest past din naman. Lahat naman tayo minsan sa buhay natin, lagapak talaga, 'di ba? Pero ang importante ay natuto tayo. Ang importante ay hindi na po natin uulitin. Halos lahat naman tayo, 'di ba? Halos lahat naman tayo may talaga sa nakaraan at saka may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok. Okay, so I can feel dito na talaga tinatanggal mo yung mga bigat na nararamdaman mo. Gemini, pinapatawad ang sarili, pinapatawad ang tao, ang sitwasyon, ang nakaraan. At tinatanggap ito kung ano man po ito. The High Priestess, oh my goodness. So, wow. Mystery, esoteric, divination, gut feeling, instinct. Okay, so spiritual upgrade, spiritual upskill, enlightenment, inner work, shadow work, working with yourself, healing yourself, a lot of introspection, reflection. Wow. Grabe, no? So, as you can see yung mga card, diba? Color green. Diba? Oh. So, number 2, ayan, the High Priestess, the divine beings, guardian angels, the presence of divine beings, and then yung bang lifting the veil, something na malalaman mo, Gemini, matutuklasan when it comes to spirituality. And then moon cycle, may moon cycle kasi dito, yun. May kasi dito sa baba, hindi lang masyadong klaro. Okay, so ayan na nga, malakas na intuition, psychic abilities, pag-upgrade. May mga bagong spiritual gifts, and then some of you pag-upgrade ng spiritual gifts. Okay, so sa likod naman po ay 8 of water. Okay, so pinapakawalan, sa dibdib yung mga mabibigat na bagay. Life will never be the same again. Life will turn around. Powerful new beginnings, new opportunities, new horizon. Diba? New horizon, foreign land, studies, learning. A shift in your life, Gemini. To become a brand new person. Rebellious, eccentric, highly individualistic. Need to be more free, pagiging authentic, pagiging original talaga. Ayan, so dito, discovering new horizon, new adventure. Some of you,
specifically sa travel, short distance travel, may mga long distance travel, may iba naman may kinalaman sa job, sa career, may iba naman po unexpected na pag-travel. Ayan, so medyo malayo na pero nakaprepare naman po ang kanyang, ayan na. May mga pearls kasi dito sa loob. Okay, 10 of Earth. Wow, wow, wow. 10 of Earth. Life will never be the same again. New opportunities, new horizon, new level, kumbaga. I can see a lot of mga treasures. Wow. Ayan, no? Diba? Another one. Tapos, diba kanina ito. Kung dito, pearl, dito naman po ay may mga gold. Okay, so, yung reading, pwedeng literal or symbolic. Okay, Gemini. And then, this one is 10 of Water. Si Buddha, fulfilling. Something na talagang emotionally fulfilling, something na hindi siya nabibili ng pera, something na talagang masisiyahan ka. Gemini, for the first time, parang mararanasan mo yung ganitong bagay. Parang for the first time, yung bang may matutunghayan ka dito, may mararamdaman, may ma-experience ka na talagang magbabagong buhay mo. Gemini. Wow. Wow. 10 of Water, 3 of Earth. Messenger of Air. So, kuha tayo ng isa pa pong card, dito bago tayo magtapos. Inyo pong reading, Gemini. Yung sa March nga pala, Gemini, March 3, 2026, that is lunar eclipse in the sign of Virgo opposing Pisces. Kasi may kinalaman siya doon sa lunar eclipse, blood moon, nung nangyari, September 2025. Diba may vlog ako, Gemini. So, plano ko kasi ilabas yung mga old videos po natin, mga Gemini. So, i-check mo na lang po, kasi, diba, blood moon, oh my goodness. So, sa mga other videos ko na lang po siya, explain ko ano man po yan siya. Pero, alam mo naman, diba, yung sinabi ko, naalala mo ba, Gemini, may vlog ako nung panahong yun. Didikay na naman ho ako. Thank you po mga gabay sa pong card. Excuse me, Gemini. So, benefit from enhanced communication, social connection, social circles. At saka may mga bagong ideas, ganun. Connections, group, social circle. Kasi sa third house din po na Jupiter, yun yung sa communication, communication, connection with other people. Next year, 4th house naman po, about siya sa home. So, highlight naman yung tungkol sa bahay. Okay, flexible. That is number 19. Wait lang po, Gemini. Hanapin lang po natin. 19, that is 13. 18, sige pa, 19. Isa na lang. Kasi clover ito for clover leaf. That is 18. Kasi since 19 ito siya, flexible. Ito. Matindi pa. Lagyan natin dito. Okay talaga ng card. Okay, flexible. Essential meanings. Teachability, open-mindedness, being adaptable without compromising what's most important. The oracle's message. Ayan. A tree's roots are solidly planted in the ground, yet its branches can bend in a hurricane, whereas rigid structure like a building would come crashing down. Consider how the tree remains supple and secure when everything around it may be in shambles.
This is how you need to be now. This is how you need to be now. Willing to learn new things, teachable, malleable, yet firmly grounded in who you are. Common sense is important, but so is an open mind. Stay curious, stay open, stay aware at this time. Others will be more flexible with you too. Okay, prosperity message. Even when you have a clear vision of how you're going to manifesting something, what it will look like, who will share in it, and what will then be available to you, you still need to relax and open up to other possibilities. Spirit may have much better plans for you. It should be a job you have not thought of, a new source of income, or some opportunity or some other opportunity that eluded your imagination. Be flexible and remind yourself this or something better manifest for me now. Then be willing to bend a little. Enjoy the miraculous results. Okay, Eight of Water. This one naman, time for a nap. Okay. Ito po. Time for a nap. So, yun lamang po ang ating reading para sa mga minamahal ko pong Gemini. Hanggang sa muli po nating video. Bye!